Kumusta ko muna Kap, ang relationship po ninyo, kayo bilang punong barangay, sa inyo pong SK. Kumusta po Kap ang relationship nyo sa kanila? Mabuti ba? O baka tulad ng ibang barangay Kap, meron tayong tampuhan, Kap Jerry? Barangay Karuruyan, yung SK at saka yung Sangguniang Barangay dito, close naman yun. Kaya lang mayroong mga parts na dapat mayroong separation yan. Kasi nung araw, ang Sangguniang Kabataan, under pa ng barangay officials. Ngayon, may separate council na sila base doon sa binigay sa kanilang mandate. Okay naman ang relasyon dito. Okay po, yun. So ito, Kap, puntahan muna natin Kap yung budget. Halimbawa, na-release nyo na ba Kap sa kanila, sa mga SK natin, yung halimbawa, 10% ng barangay budget nila ngayong 2026, Kap? Release po ng budget sa SK, kung pagdating ng NTA monthly, 10% of that, including the local source, dina-download po sa account nila ng aming treasurer. Kaya nabibigay ho namin monthly yan ngayon na 2020. Na-download sa kanila yan. Okay po. So dito pag-usapan natin yung mga proyekto naman ng SK. Ano po ba yung pinakamalaking project ng SK dyan po sa inyo nitong taon lang? And eto, for clarification lang para alam din ng ating mga audience, tayo ba ay nakasuporta sa kanila, Kap? Of the support, nakasuporta kami sa kanila. Pero kung pag-uusapan project, ang sa kanila lang ay programs, activities. Kasi sa kanila yung project, kami na ang gumagawa nun dahil kinukuha namin yun sa 20%. Sa kanila, mga programs, activities, seminars, yun ang sa kanila. Pero in terms of project, totally, physically, wala kayong makikita na project talaga such as infrastructure. Programs mayroon. Okay po yan. So dito, Kap, malaman lang din namin, sino po ba yung halimbawa nagde-decide kung sakali man na may proyekto yung SK? Ito ba, Kap, sa SK lang ba ito or dumadaan pa rin sa inyo? Kap, or ang tanong ng iba, baka naman pwedeng independent na sila under RA 10742, Kap Jerry. Correct. Independent din sila. Kaya nga tinawag silang, mayroon din silang council. Mayroon silang chairman, may secretary, may treasurer, and 7 sa kabataang kagawad. So, the decision sa kanila yun lahat dahil sila nagkakaroon din ng session. Kung ano man ang naisip nila by the approval of the council ng kabataan, yun ang susundin. And it will be noted ng punong barangay because punong barangays is under supervision ng kanilang mga programs and project. But the decision itself, sa kanila na po yung manggagaling. Okay po, yun. So dito, Kap, malaman namin, may SK po ba yan sa inyo na nag-resign o hindi na active? Ano ba, kung meron man sir or Kap, ano ba yung dahilan na siguro dahilan nila Kap or naiisip ninyo na dahilan, Kap Jerry? Ito mayroong mga sentimiento, lalong-lalo na ang mga SK kagawad, at mayroon din akong naulinigan na magre-resign. Ano ang mga rason? Kasi hindi tama yung tinatawag na parliamentary pagdating nila sa sesyon. Kung kahit na ganon, na napipil upan nila dahil nandyan ako para explain ko sa kanila kung paano ginagawa ang session. Pangalawa, may mga disappointed because ang SK chairman lang kasi ang kasing halaga ng honorarium ng mga sangguniang barangay ng barangay. So ang mga SK, limited lang ang kanilang honorarium. So but they are performing na magaling, kaya hinahanap nila, nakatrabaho sila ng trabaho, tapos yung honorarium nila ay kukunti lang naman. Buti na ngayon, mayroon, dati wala. Yun ang nagiging problema. Isa yun sa mga nagiging problema. Then, may mga SK kagawad
na na-overcome nila yung kanilang SK chairman. So hindi sila nagkakaroon ng mutual relation. So pag hindi na pagbigyan ni chairman, siyempre maghihinanakit yung isa. Ang laging naiisip nila, buti pa nito mag-resign na lang. Yun ang mga nangyayari sa barangay. Okay po, yun. Ito Kap, maisunod kong tanong, tulad nung nangyari sa Makati Kap, na yun nga, sinuspende yung SK dahil sa korupsyon. Dito Kap sa atin, sa Karuiruyan, meron ba tayo Kap na member ng SK na, yun nga, na-find out natin na may ginagawang korupsyon din or anomalya? Kap? Sa yun pa yung corruption niyan, hindi naman sana maiisip yan ng mga kabataan kasi mga bata pa yan. Mayroong tao at malalaking politiko na nagtuturo sila para magkaroon sila ng korupsyon. Kung kaya, dito sa Karuiruyan, always reminded them na hindi dapat ganon. Mayroong mga konti-konti, pero sabi ko, yung konting yan ang umpisa ng korupsyon na maging talamak. Kaya dito, sa Barangay Karuiruyan, as of today, kontrolado pa yung mga korupsyon niyan. Okay po, yun. Mabuti Kap kung gano'n. Ano po? So dito Kap, kung ito eskuran nyo Kap yung SK po ninyo, ano, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon to rate them on a scale of 1 to 10 siguro Kap, gaano po ba ka-effective ngayon yung SK ninyo at bakit? Ganon yung ating score, Kap. Eskuran ko kung ako lang for my own observation and interpretation ng SK sa Karuiruyan, masasabi kong hindi well performed sila. Dahil ang mga rason, yung mga reason, bakit hindi nakakapag-perform ang SK, unang-una, nag-aaral po kami Kap. Pangalawa, wala kaming time doon sa tinatawag na mga powers and function nila. Dahil darating anya kami gabi na, ang mga vacant day lang nila, either Saturday and Sunday. O ngayon, paano nila magkakaroon sila ng mga, yung susundin nila sa section 426 na powers and function bilang SK. So kung ako i-rate ko sila, hindi pa sila makakapasa. Okay, yun. Siguro Kap, ano yung sa tingin yung kailangan muna nilang i-work out or i-improve para sa inyo, sa standard nyo, maging pasado sila, Kap? Ang problema kasi sa SK, kahit dito sa Karuiruyan, after the candidacy, after winning, yung tinatawag na commitment bilang SK chairman, SK kagawad, SK treasurer, SK secretary, nakakalimutan yun. Inuuna na lang, basta na lang sila naging nanalo or nakapagano. Pero yung performance itself, yung commitment na dapat ini-expect sa kanila ng youth, nawawala yun. Kasi busy pa nga sila sa kanilang pag-aaral. Busy pa sila sa kung ano-anong pinagkakaabalahan. Kulang sila sa kaalaman ng tinatawag na development ng isang community. Kasi nag-uumpisa pa lang sila. Buti noon, nung hindi pa nakahiwalay yan, dito pa sa amin nagdadaan yan, nasasabihan ko. Ngayon, pag sinabing independent, doon ko tinetest kung talagang sila pwede na talagang tumayo. Pero as of me, as I have observed, hindi pa pala kaya silang tumayo. Yun lang ang masasabi ko. Okay po, iyon. So ito, Kap, sana ma-improve pa natin itong about sa SK po dito sa Karuiruyan. Pero dito Kap, itong itatanong kong sunod, nabalitaan nyo na ba Kap yung plano ni DILG Secretary Boying Rimulya o ni DILG Secretary John Vic Rimulya, ayan, na i-abolish yung SK? Ano Kap yung una nating reaksyon nung narinig natin or nabalitaan natin yon, Kap? Hindi naman kasi lahat na mga nag-SK medyo low ang kanilang performance. Mayroong mga SK magagaling din. Pero kung i-abolish ang SK, una, sa aking palagay, makakatipid na sa budget. Matitipid na yung budget ng isang barangay. Pangalawa,
yung pag-abolish niyan, kailangan dumaan pa rin sa Kongreso kasi para magkaroon ng batas na talagang i-abolish yan. Unless otherwise, there is no amendment coming from the Congress, siguro mahirapan may abolish yan. Proposal lang ni DILG Secretary na dapat i-abolish. In general, kung i-abolish ang SK, para sa akin, okay naman. Kung hindi i-abolish, okay naman. Kasi it will depend on the general sa pangkalahatan. Dito sa akin, kung mapiperform lang ng SK na mabuti, mas mabuting may SK. Pero kung hindi, mas mabuti pang alisin niya. Yan ang mas So ibig sabihin, okay. So ibig sabihin, Kap, sang-ayon kayo na i-abolish ang SK? Sang-ayon ako dyan. Okay po. Eto kasi, Kap, sabi ni Secretary Remulla, ginagamit lang daw ang SK sa politika as training ground ng corrupt official. Sabi niya yan. Ano yung masasabi naman natin dito? Kap, totoo ba yun? Sang-ayon din ba kayo dito, Kap Jerry? Po ako dyan. Bakit ko nasasabi? Ayoko na-observe nung in-interview mo ako noon. Sinabi ko na, ayoko, kabata-bata pa, ini-involve na sila kung ano-anong kalokohan na hindi dapat itinuturo sa kabataan. Bakit ko nasasabi? Sa pag-elect lang ng federasyon, bakit nila yan hayaan na sila ang magboto ng kanilang federation president? Hindi. Kukulungin sila, mayroong isang politiko na ito dapat ang iboto. Nasaan yung right of suffrage natin ng mga kabataan? Bata pa lang, tinuturuan na natin mag-corruption. Pagka hindi ka sumunod, walang mangyayari sa'yo dahil hindi ka niya bibigyan ng kung ano-anong programa, proyekto galing sa taas. So hindi dapat ganun. So babayaan sana yung kabataan na mamili ng kanilang federation president. Huwag yung kinukulong nila sa isang resort para pag tinawagan, alam na kung sinong mananalo. So that is part of corruption. Pangalawa, sa mga national, local election naman, gagawin instrumento itong mga kabataan. Kasi ang voting population, mas mataas ang percentage ng kabataan. So, yun ang ginagamit nilang instrumento. Mga pangako dito, pangako doon, ayuda dito, para lang sila ma-please. After all, na nakaupo na, wala na. Iyon ang problema. So, hindi tayo nakakapag-develop ng kabataan na mayroon talagang paninindigan. Okay po, very well said, Kap. Pero ito kasi, Kap, sabi naman nung ilan, bagamat sang-ayon po kayo na i-abolish itong SK, sabi nung karamihan naman, Kap, especially nung mga SK, kung mawawala ang SK, sino na ang gagawa ng sports league? Yeah. Sino na ang bida sa linggo ng kabataan? Sino na ang magiging responsable dito sa anti-drug campaign para sa youth? Kaya baan niya ng barangay council yan? Ano ang masasabi niyo ron, Kap? Kung talagang ma-abolish, hindi, actually, kung pwede, ayoko rin ma-abolish. Pero kung i-abolish yan, yung mga pinoproblema yun, dati-dati pa, mayroon ng Committee on Youth. Yung drug campaign na yun, hindi naman na talaga napagtutuan na ng pansin ng mga SK. Sino ang nagtutuon ng pansin dyan? Di sangguniang barangay. Kasi mayroon tayong badak. Ngayon, mayroon nga tayong tinatawag na duplication in terms of budget. Tinan nyo, may drug campaign ang SK, may drug campaign din ang ang sangguniang barangay. Base sa mandato ng DILG. Yung may health program sila, may health program din ang sangguniang barangay. So, bakit hindi pwedeng gawin kung talagang dedikado ang uupong sangguniang barangay, mga kapitan, mga kagawad sa barangay. Kung dedikado lang lahat niyan, kaya naman yun na i-implement. Hindi naman basta kung wala na palang SK, magpapabaya ng yung mga social development, nakalagay yun dun sa 4 pillars. What are those 4 pillars na nasasabi ko? The social, economic, infrastructure development in environment is just the same.
Wala namang pinagkaiba niyan. Yung SK sana inilagay diyan para makahanap tayong magaling na leader in the near future. But paano tayo makakakuha niyan kung itong malalaking politiko ginagawang instrumento ng mga kabataan? Wala rin. Ganon din, kung anong nakita sa matanda, siya din gagawin ng bata. Paano pa? Wala rin. Yun lang sa akin dyan. Okay po, yun. May ano din, may very well said, Kap. Pero ito, Kap, diretsahang tanong. Para sa inyo, Kap, ano yung parang mas maalwan para sa inyo? Mas madali ba, Kap, pina-handle kapag walang SK? Kasi wala ng 10% na budget na hihingin? O okay rin kahit meron, Kap? Kung ang SK will perform, malaking tulong sa barangay. Pero kung ang SK hindi nagpe-perform, malaking sakit sa ulo ng barangay. Pero sila naman sana kung talagang magpe-perform sila ng magaling at yung sinumpa nila bilang mga SK kagawad, SK chairman, yung function nila gawin lang as committed, laking tulong yan sa barangay. Pero kung hindi nila mape-perform yan, mabuti pang alisin ang SK. Okay po, yun. Very well said ulit, Kap. Pero ito, Kap, kung halimbawa naman hindi i-abolish ang SK, kasi marami din talagang tumututol dyan. Kung hindi i-abolish ang SK, siguro, Kap, bilang punong barangay, ano po yung inyong siguro maimumungkahi na reform sa SK na gusto ninyo? Halimbawa, yung sa age limit, tataasan, standard, taasan. Yung iba dapat daw naka-civil service, mga ganyan. O, ano, Kap? Nakalagay sa local government code, wala namang nakalagay dun yung tinatawag na educational attainment, as long as you have been read and write, no? Nakalagay. Pero ang akin sana, kahit pa yung mga mataas, may mga pinag-aralan, nakagraduate or whatsoever, kung hindi sila magpe-perform ayon sa kanilang sinumpaan, useless pa rin yun. Ang akin lang na reform, it will depend sa punong barangay na i-counsel itong mga kabataan, i-guide ng mabuti. Ang problema sa panahon niyan, yung tinatawag na karakter ng kabataan, hindi naman nakikinig. Ang akala nila, kung may sarili na silang counsel, kaya na nila yun. Pero kung sumunod lang sila according to the local government code na pinasusunod ng bawat isang punong barangay na talagang committed na mag-perform, siguro maayos ang SK. Okay po, yun. Very well said ulit, Kap. Pero ito, Kap, siguro bago tayo magtapos, kasi limited lang yung ating oras, Kap, siguro magkaroon na lang tayo ng part 2 sa mga susunod pa na ating talakay. Sige, Kap, maibigay ko sa inyo ang linya kung meron kayong message. Una, sa mga SK official po ninyo sa barangay. Pangalawa, sa mga SK official naman ng ibang barangay o sa mga botante ngayon, lalo't malapit na yung eleksyon. Ano, Kap, yung ating may iwan na mensahe sa kanila? Go ahead, Kap. Yung SK, dito wala naman akong gaanong nagiging problema sana sa SK. Only that, hindi talaga pa sila, kailangan siguro nila ay mayroong tinatawag na masteral. Kung paano binabudget ang kanilang 10% in accordance sa para sa SK. Ang nakikita ko lang sa kanila, number 1, puro lang program. Puro lang sports development, basketball dito, volleyball dyan. Sabagay, yun ang isa sa mga aims talaga nila. Pero sana yung naiiba, how can you deliver bilang ikaw SK sa ibang part? Bakit maraming nadidisplace na kabataan? So unang-una dapat nilang gagawin yun. Para yun maalis, mayroong peace ang isang barangay, matunin, maliwalas. Yung tinatawag lang na clean and drive na dapat mai-empower yung mga kabataan. Wala. Pag nagkakaroon ng clean and drive, sila-sila rin lang. O hindi nila
hindi nila wala silang communication sa mga youth. Kaya, ang akin lang sa mga SK sa taga-Karayruyan, ang pakiusap ko sana na yung mga sinumpaan ninyo nung kayo'y nagkandidato at kayo'y nanalo, sana gawin ninyo committed, transparent, accountable dyan sa lahat na programs, project, and activities na gagawin nyo. Sa darating naman na eleksyon sa mga kabataan, sana pumili ng isang SK chairman, SK kagawad na talagang mayroong time para sa kanila. Pero kung hanggang lang sa abot na manalo dahil endorse ni kung sino-sino, huwag na yun. Pumili ng isang SK kagawad or SK chairman na talagang ma-address yung mga kailangan ng kabataan. Yun lang po ang magsabi.